Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalangin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Salamat sa Diyos dahil tayo ay muling nagkasama-sama sa banal na misang ito. Ang kailangan natin bilang mga Kristiyano na naglalakbay dito sa pandemya
ay pagmamakaawa sa Diyos. Kailangan din natin ng may matinding pagtitiwala sa Kanya at malalim na pananampalataya. Sa Eukaristiyang ito, ipanalangin nating tayo'y lumago sa ganitong pananampalataya. Makintal nawa sa ating puso at isipan na si Jesus ang siyang lunas sa lahat ng ating mga karamdaman. Matuto tayo sa Ebanghelyo na pinagaling ni Jesus ang ninanais ng ina na papagaling ang kanyang anak. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito ng sakripisyo ng pag-ibig ni Kristo, aminin natin sa Diyos ang ating mga pagkakasala. Humingi tayo ng awa at patawad sa Kanya. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumusagi sa aming isip o sa panaginip. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inihahayag ni Isaias ang panahon kung kailan titipunin ng Diyos ang lahat sa kanyang piling, kabilang ang mga dayuhan at mga hentil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di magluluwat. Ito ay darating, ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa aming iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Para kay San Pablo, ang habag na ipinaabot ng Diyos sa mga hentil ay siya ring habag na tatanggapin ng bayang Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sinasabi ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy, kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan, upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos
na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kaniyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputukmay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayang ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kyrie eleison, na ang ibig sabihin ay, "Panginoon, maawa ka sa akin." Ito rin po ang sigaw ng babaeng taga-Kananea o Kanaan. Ito ang sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin." Kung titingnan po natin sa karanasan natin sa kasalukuyan, hindi po ba ganito rin ang ating nagiging sigaw panalangin? Ngayong nararanasan natin ang pandemyang ito dulot ng takot sa nagaganap sa buong mundo. "Panginoon, maawa ka sa amin." Kyrie eleison. Panalangin. Kailan ba malakas ang panalangin? Kailan ba epektibo ang panalangin? Kung meron ba tayong handog? O mas malakas ba kapag tayo ay may sinasamang sakripisyo sa ating pananalangin? O ipagkakaloob ba ang ating hinihiling sa panalangin kung tayo ay mangangako? Mangangako na may gagawin kung matanggap natin yung ating hinihiling. Alam nyo, to be honest about prayer,
Sa maraming okasyon, akala natin nabibili ang kabutihan ng Diyos. Subalit hindi. Kaya nga, inilalarawan ng Ebanghelyo sa atin ang sikreto ng matagumpay na pananalangin. Yung pananalangin na maaaring magdulot ng kanais-nais na tugon. Balikan po natin, isang babae, taga-Kanaan, na kahit hindi siya kabilang sa tinatawag na Jewish circle sa panahong iyon, lumapit siya kay Jesus upang hingin ang pagpapagaling ng kanyang anak na babae. Sa simula, makita natin, mistulang hindi pinapansin ni Jesus ang babae. Subalit sa huli, nakuha niya ang kanyang hinihiling. Nagkaroon ng milagro na pagaling ang anak niyang babae. So tatanungin natin, papaano naging matagumpay ang babaeng ito sa kanyang dialogo kay Jesus? Mga kapatid, mayroon pong sikreto para sa matagumpay na pananalangin. At hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang dalawa sa sikretong ito. Una, alamin kung paano tunay na magmahal. Know how to love. Nakita natin, alam ng babae sa Ebanghelyo kung paano tunay na magmahal. Hindi para sa kanya ang kanyang hinihiling sa Panginoon. Ito ay pagpapagaling at deliverance para sa kanyang anak na labis niyang minamahal. Dahil, alam nyo, kung sa kanyang sarili, baka hindi siya pakinggan ni Jesus. Dahil hindi naman pinapakinggan ng Panginoon kapag makasarili ang panalangin. Ito ay tinatawag na selfish prayer. Ang pinapakinggan ng Panginoon ay ang panalangin para sa kabutihan ng iba. Panalangin galing sa pagmamahal. Panalangin na may pagkilos. Totoo, sa ating karanasan, ang tugon ng Panginoon ay maaaring hindi katulad sa ating inaasahan. Ngunit ang totoo, ang tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin ay pawang para sa ating kabutihan. So, alamin natin kung paano ang tunay na magmahal, katulad ng babae sa Ebanghelyo. Pangalawang sikreto ay ito po, maging matyaga sa pananalangin. Be persevering in prayer. Ang ginang o ang babae sa Ebanghelyo, dahil sa labis niyang pagmamahal sa kanyang anak, alam niya kung paano maging matyaga sa pananalangin. Kahit nga po sa simula ay mistulang hindi siya pinapansin ni Jesus, hindi siya pinanghinaan ng loob. Bagkus, mas pinaigting ang kanyang pananampalataya na pagagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Wow! What a love of the mother! Hindi siya natinag. Lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang pananalig. Kaya nga siya ay lumuhod at taos-pusong nagmakaawa. Kyrie eleison, Ginoo, tulungan mo po ako. Tingnan niyo kung paano tumugon ang Panginoon. Bakit nagkaroon ng milagro? Nakita ni Jesus na ang puso ng ginang ay nag-uumapaw sa dakilang pagmamahal sa kapwa. At ang kapwa doon ay ang kanyang anak. Di po ba katulad din ito ng dakilang puso ni Jesus? Nag-uumapaw ang pagmamahal sa kapwa. Kaya natupad ang kahilingan ng ginang. Natupad ang kagustuhan niya, ang kanyang pinapanalangin. Sa mga kapatid, yan po ang dalawang sikreto ng matagumpay na panalangin. Una, alamin kung paano
tunay na magmahal. Know how to love. Pangalawa, maging matyaga sa pananalangin. Be persevering in prayer. Kyrie eleison. Panginoon, tulungan mo po kami. Sa ating pinagdaraanan ngayong taon, maaaring mahintulad natin ang ating mga sarili sa ginang sa Ebanghelyo. Mataimtim at nagmamakaawa tayong nagdarasal. Tanong, tahimik ba ang Diyos? Tahimik ba siya sa ating kahilingan? Alam niyo, sabi ni San Agustin, kahit na mistulang walang imik ang Diyos sa panahong taimtim tayong nagdarasal, tutuparin pa rin niya ang ating hinihiling. Mga kapatid, tandaan po natin sa bawat Kyrie eleison na ating sinasambit, paigtingin natin ang ating pagmamakaawa sa Panginoon, pagtitiwala sa Kanya, at malalim na pananampalataya. May pag-asa po. Kahit na matindi ang ating niraranas sa pandemyang ito ng ating paglalakbay, ang Diyos ay nanditiyan. At sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang pagdinig sa ating panalangin, umasa tayo na tayong lahat ay makakarating sa paruroonan na safe ang environment and we have a safe world. Mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanlooran ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahabagin ang Diyos Ama at mapagmahal sa Kanyang mga anak. Kinakalinga niya tayong lahat sa pag-ibig, kaya't buong tiwala tayong manalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging instrumento nawa sila ng pagkakaisa at pag-unawa sa lahat upang maiwasan ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tapat nawa sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga plano at programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Para sa mga magulang na nawala ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, extrajudicial killings, at digmaan, tulad ng babaeng Kananea, makadama nawa sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas na matinding pagsubok sa buhay, mga may sakit at nag-aagaw buhay, dulutan nawa sila ng ginhawa ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, matagpuan nawa nila ang walang hanggang kaningningan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling kahilingan at ang mga kahilingan na humihingi ng ating pagdarasal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos-puso kaming nananalangin sa iyo. Palakasin mo ang aming loob at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni William na aming Obispo,
ng tanang kaparian at lahat ng mga nananampalataya sa iyo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling naming kamiyedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo upang hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, nilingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mong ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, lalo pa nating palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya. Salamat sa Diyos. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Limang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.